Akala mo simpleng QR code lang, pero sa isang scan, maaari ka nang madala sa pekeng website at malagay sa panganib ang iyong mga personal na impormasyon at pera. Ito ay tinatawag na phishing o QR phishing, kung saan ginagamit ng mga cybercriminals ang QR code bilang pain para makuha ang sensitibong datos ng kanilang target. Nagbabala ang PNP Anti-Cybercrime Group sa publiko laban sa bagong modus na ito ng mga cybercriminals. Nakakatanggap na raw ang ACG ng mga ulat tungkol sa naturang modus. We have received reports pertaining to this QR code scam. So, phishing ang tawag natin. Well, sa panahon ngayon, alam naman natin ang scam, online scam activities ay nag-i-evolve. So, dati, yung mga sa link, then of course, yung mga emotional appeal na nakalagay sa ating mga messages in terms of emergency. Ngayon, sa QR code naman po. So, dapat tayo ay maingat po tayo sa QR code. Maaring makita ang ganitong modus sa online selling, payment transactions at iba pang online platforms kung saan hinihikayat ang mga users na mag-scan ng QR code. Kaya bago mag-scan, tiyaking alam kung saan ito nanggaling at kung nihiti mo ang website o online store na gumagamit nito. Meron tayong standard na QR code at alamin natin kung saan ito source. Dapat doon palagi tayo sa legal na source. So basta wag maingat po tayo. Kaya meron tayong mga sistema na para ma-verify natin ang mga legitimate sites. So as much as possible, doon kayo sa reputable at well-known, recognized at authorized na websites and of course stores na nag-promote of using this QR code. Mahalaga ring suriin muna ang website o URL na lalabas bago maglagay ng anumang personal o financial information. Huwag ding basta ibigay ang OTP, password at iba pang sensitibong detalye. Ayon sa ACG, nagbabago at patuloy na nag-e-evolve ang modus ng mga cybercriminals, kaya mahalagang alam ng publiko ang mga bagong paraan ng panloloko. Think before you scan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.